Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book, author Michael Coroza and illustrator Maurice Risulmi. Ang mga lambing ni Lolo Ding. Madalas na inilalambing sa akin ni Lolo Ding sa umaga pagkagising. Ang unang dapat gawin ay taimtim na manalangin. Dapat daw kasing ipagpasalamat ang muling pagmulat at pagngiti ng araw habang kasabay kong humihikab ang mga bulaklak at nag-iinat ang mga sanga at pumupot-pot na ang magpapandasal sa kalsada. Pagkatapos magbanyo at magmumog, madalas na inilalambing ni Lolo Ding bumati ng isang magandang umaga na may kasamang ngiti, yakap at halik kina tatay at nanay, pati na rin kina ate at kuya. Pagharap sa mesa, madalas na inilalambing ni Lolo Ding, matuto na dapat akong mag-isang kumain. Sa kaliwang kamay ang tinidor, sa kanan ang kutsara. Ano man ang ulam, laging dapat daw akong may gana para hindi ako manghina sa bahay man o sa eskwela. Paglabas sa bakuran, madalas na inilalambing ni Lolo Ding, liligin ang kanyang mga tanim. Atis, rambutan, at mangga, pati na ang kanyang paboritong dilaw na gumamela. Laging hikayat niya, paglaki ng mga yan, maraming prutas tayong mapagsasaluhan at mag-aalay tayo ng bulaklak sa altar. Madalas na inilalambing ni Lolo Ding, dapat kong matutuhang gumawa sa bahay. Tulungan ko raw si nanay sa pagwawalis o sa paghuhugas ng pinggan. Lagi nga niyang babala, pag hindi nawalis ang dumi at alikabok, baka matabunan ka ng mga iyan sa iyong pagtulog. Ang mga baso at pinggan, pag di nahugasan, baka magtampo at maglayas at wala ka ng maiinuman at makakainan. Pag nakikipaglaro ako sa mga bata sa kapitbahay o sa paaralan, madalas na inilalambing ni Lolo Ding na huwag akong mang-away o makipag-away. Ang lagi niyang banta, apo ko, walang napapala sa suntok at sipa kundi galos, pilay at pasa. Pag nakikipag-usap sa ibang tao, madalas na inilalambing ni Lolo Ding, dapat laging mahinahon at malinaw ang salita. Gumamit ng po at opo sa kausap na matanda. Hindi raw dapat mahiya kung ang sasabihin ay tama. May pananakot niyang wika, umiikli ang dila nang nagsasabi ng masama. Madalas na inilalambing ni Lolo Ding na mag-aral ako mabuti. Matalinghaga niyang binibigkas, mahiwaga ang lupa na dapat mong maunawa at maging ang mga bituin ay may ibig sabihin. Tuwing hapong umuwi ako buhat sa eskwela, tulad ng madalas niyang inilalambing, agad na nagmamano ako kay Lolo Ding na masayang sumasalubong sa akin. Isang hapon, labis akong nagtaka nang hindi ko siya makita. Sabi ni Kuya, nahilo at nahirapan daw huminga si Lolo Ding, kaya't isinugod ni na tatay at nanay sa ospital. Nang dalawin ko siya sa ospital, naiisip kong nakahiga lamang at natutulog ng mahimbing si Lolo Ding. May nakapasok na kung anong tubo sa kanyang bibig. May nakatusok na kung ano sa kanyang braso. May 1 taon na ngayon mula nang tuluyang mahimbing at hindi na muling nagising si Lolo Ding. Nang tabunan ng lupa ang kanyang kabaong, may tila narinig akong bulong. Walang hindi nagbabalik sa lupa. Nang unang gabing hindi ko na siya katabi sa higaan, tila kinuhit ako ng hangin upang silipin sa bintana ang mga bituin. Kikinat-kinat sila na parang may ibig sabihin. Narito ang iyong Lolo Ding, payapang nahihimbing sa piling namin.
May alay ako ngayong pumpon na dilaw na gumamela sa puntod ni Lolo Ding. Hindi man niya makita o maamoy ang mga ito sa kanyang mahimbing na pagtulog. Ang higit na mahalaga ay hindi ko siya nililimot. Dahil noong kapiling ko pa siya, madalas niyang inilalambing, magpakabait ka apo ko at lagi mo kong alalahan. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!